kumusta ba ang paghahanda ninyo para sa gagawing part 3 ng Trillion Peso March? Meron na tayong 3 trillion. Sana hindi naman talaga ganun kalaki yung corruption natin, pero malay po natin, no? Pero yun po, medyo like clockwork na rin po yung paghahanda po natin. Malapit po yung koordinasyon natin sa QC DPOS, sa QCPD, MMDA. Tsaka marami rin po tayong kinakausap na iba't ibang mga grupo para ma-organize po yung mga activities on the ground sa araw na iyon. We're coordinating closely din po sa EDSA Shrine na ang feast day din nila ang February 25, kaya meron din silang mga activities and yung ilan dyan ay magko-converge din po kaming dalawa. And yun po, marami pong magaganap sa araw na yun. Okay. Ano-ano mga grupo ang makakasama ninyo dyan, Sir Kiko? So again, yung Trillion Peso March movement is still the one organizing this one po. Nandyan yung ibang civil society organizations, syempre, pero nandyan din yung Caritas Philippines at yung Catholic Church. Very heavy yung involvement din po. Kagaya ng nabanggit ko kanina, we're working closely din with yung EDSA Shrine dahil nga feast day din po nila. And yun po, a lot of the same groups and maybe ibang mga bagong dating din po. We're talking closely with different educational institutions din. Yung CEAP, Catholic Educators Association of the Philippines, we're also working closely with. Yes. Yung mga church activities naman, aligned din para dito sa Trillion Peso March. Wala namang, wala namang... Yeah, Yes, okay. Opo. Wala naman. Kasi and then all over the Philippines din, may mga, I think, 86 dioceses, kung di ako nagkakamali, ay may gagawin din po in line with People Power Anniversary. Yes, at syempre, ang pinaka-pinananawagan na naman natin dito, Sir Kiko, ano ba yung mas malakas na isinisigaw para sa Trillion Peso March na ito sa Feb 25? Well, syempre ang Trillion Peso March ay laban sa korupsyon, laban sa anti-dynasties. So yung mga malinaw na panawagan po, at nandyan pa rin yung ikulong na yung mga kurakot at meron na tayong nakitang konting big fishes na baka makukulong na rin within the coming week. We'd like to see na dapat lahat ng mga involved dito sa issue na ito, dapat walang sinasanto kung ano man yung relasyon natin sa presidente, sa vice-presidente o kung sino man. Dapat managot kung may kinalaman po kayo dito sa flood control. Gusto rin nating makita yung pagpasa ng isang makabuluhan na or totoong anti-political dynasty bill. So, positibong hakbang na merong pinag-usapan siya ngayon dito sa Kongreso, pero gusto nating makita na yung anti-political dynasty bill ay makakapagpigil talaga ng dynasty. So yung ilang mga provisions dito ay ginigiit natin ay mahalaga. And then last din siguro po para magkaroon ng mas malinaw na pananagutan dito sa issue ng flood control, lalo na sa parte na ni President Marcos dahil nga na dismissing impeachment complaint niya. We want to push yung pagtatag nga ng totoong Independent Commission on Infrastructure. So yung ITC bill sa Senado, yung ICA-IC bill sa mababang kapulungan, gusto din po natin yung makita maisabatas. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!